Tingnan naman natin tong isang balitan to. Si BBM hindi daw apektado. Paano apektado? Sinabihan nga nung kapatid, adik yan, hindi nga apektado. Hindi daw apektado si BBM sa pagkandidato ni Inday Sara. Natural, presidente na siya eh. Hindi naman na siya pwede tumakbo presidente ulit. Unless maging vice president siya ni Leni Robredo para pareha silang magmukhang tanga. Oo. O sige nga, ano ba itong balitan to? Bakit si BBM hindi apektado? Hindi naman talaga apektado yan. Dami nga namatay sa flood control, di apektado yan. Ang dami ang gigil na gigil sa kanya, ang dami naghihirap ang buhay, ninanakawan pa nila, galit na galit sa kanila, di naman apektado yan. O, tsainang yan. O sige, pasok. 2028. Hindi raw nasisindak si Pangulong Marcos sa pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Nakatutok daw ang Pangulo sa trabaho. Sakit sa ulo. Nakatutok daw sa trabaho, putang ina. Ito yung nagtatrabaho, walang nagagawa. Ito yung tao binigyan mo ng walis, putang ina, walang nawalis. Ito yung sinabihan ng nanay na, ano ka ha, magugas ka pinggan ha. Pagbalik ko, dapat wala na yan. Puta, 3 araw na wala yung nanay, pagbalik, nandoon pa rin yung hugasin. Ito yung tao na putang ina, pag tinignan mo, pagod na pagod. Pahinga ng pahinga, pero putya, walang nagagawa. Bigay ka ng bigay ng baon, tapos puta, hindi naman pumapasok sa eskwela. Hingi ng hingi pa to ng pang-project. Putang ina, bagsak naman lagi sa eskwela. Ito yung tao na yun. Putya, tutok na tutok sa trabaho. Ano yun? Hindi ibig sabihin tinitingtigan mo yung trabaho, tutok ka ron ha. Anak ng tokwa to. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pau. Putang ina yung trabaho niyan, kumaway. Kahit grade 2, kaya yan eh. Nang tinapay ito si diverticulitis, so kaya hindi ka mata eh. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028. Nauna nang sinabi ng palasyo na ang mensahe lang dyan ng Pangulo, good luck. Sa press briefing ng palasyo kanina, muling iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Ito na naman si Claire Castro. Mukha na naman siyang payaso. Kanina pa sinabi niya pa dyan sa press con niya na wala daw kanilalaman yung pagdadamit niya ng pink. Putang ina, wala naman nagtatanong eh. Kahit nga maghubo ka dyan, wala kaming pakialam eh. Claire Castro na hindi maapektuhan ang trabaho ni PBBM sa pasabog kahapon ni VP Sara. Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay ang mga sinasabi ng Vice Presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. Gago. Tangina, flat na nga yung gulong eh. Flat na yung gulong. Paano pang tatakbo? Kumbaga sa barko, puro butas na eh. Lumulundag na nga yung mga tao. Tayo na kanya-kanya na silang kuhanan ng life vest. Walang hiya ka naman. Nung di tumatakbo, wala naman nangyayari sa Pilipinas. Walang hiya kayo. Bagsak ang piso. Ubos ang gold reserve natin. Ubos ang pera ng taong bayan. Pucha, yung mga nasa public hospital, puta, nangangamatay sila. Wala nang pondo yung mga ospital. Ay, binabaha na yung mga tao dahil yung mga flood control project, putay na walang mga bakal, parang gawa sa paso. Pinagsasasabi na naman ito ni Claire Castro, ano ka na ba naman? So hindi po maapektuhan ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa. Paano ba iangat yung ekonomiya ng bansa? Walang hiya ka. Alam mo, kung umaangat kay Bongbong, yung tama lang eh. Pero ekonomiya, paano nga angat? 2 taon na lang, paano nyo pa iangat? Pabulusok ka ng pabulusok, putang ina niyan. Hindi ko alam kung si Bongbong kung marunong talagang piloto to. Putang yan, spaghetti pababa ng pababa, kaya sumisikat yung sex bomb ngayon eh, dahil akmang-akma yung kanta nila sa nangyayari sa bayang Pilipinas. Oo, spaghetti pababa ng pababa. At ang buhay ng bawat Pilipino at masolusyonan ang issue sa baha na hindi na solusyonan noon pa. Taginan to. Okay na inan to. Susolusyonan niya yung baha na hindi na solusyonan nung nakaraan pa. Nakaraan pang 4 na taon na kayo dyan. 4 na taon na kayo dyan, Claire Castro. Ano ba naman? Kutya hanggang ngayon, sinusolusyonan nyo pa rin yung mga problema. Wala pa kayo nasusolusyonan. Anak ng tinapay. Di ba? Konti na lang, nakatiis na tayo 4 na taon. 2 taon na lang. Saglit na lang yan. Actually, pag natapos ng 2026, 2027, parang tapos na yan. Oo, palabas na yan. Magbabalot-balot na yan. Baka sa dami ng gamit nila sa Malacanang. Baka ngayon pa lang, nagbabalot-balot na yan. Kanina, dumalo si PBBM sa mass oath-taking ng newly promoted teachers at school heads sa ilalim ng Yan ang trabaho niyan, umatin sa mga oath-taking. Okay na ina niyan. Dapat pala, naging president ng PTA meeting to.
Oath-taking ang putya, yan ang trabaho. Ano na itulong sa bayang Pilipinas niyan? Paano tumaas ang ekonomiya, umangat ang ekonomiya natin dyan sa pag-atin niya ng oath-taking? Diyos ko, ang kaya lang, di naman dapat to nag-oath-taking, dapat sa fund-taking to eh. Oh, pagkapondo, ang galing ko mo, ang hilig mo talagang mag-take, pati yung oath tinitake mo. Ang Expanded Career Progression Program mula sa Bulacan at Pampanga clusters. Ginanap ito sa San Jose del Monte Sports Complex sa Bulacan. Dito nangako ang Pangulo. Ang oath-taking ng mga teacher, dapat to inaatinan lang to ng Department of Education Secretary, di na dapat inaatinan ng Presidente to. Akala ko ba Claire Castro busy? Kung busy to, wala to dyan sa oath-taking, anak ng toklay ka naman oh. Oh, kaya na Presidente ng Pilipinas, lahat ng oath-taking aatinan mo, baka pati mga graduation ng elementary, puntahan mo ha. Para lang masabi may ginagawa ka, tinan mo Bongbong Marcos, ang payat-payat mo na, parang mukha ka ng kalapating walang kain oh. Anak ng tokwa, ay, magpahinga ka na kaya. Pwede naman na umuwi umuwi ka na ng Ilocos, tapos wag ka na bumalik. Ganun din naman, para rin naman wala kaming presidente. Pabayaan mo na si Claire Castro diyan, kaya na ni Claire Castro yung trabaho na yan. Diyos ko po. Na mas palalawigin pa ang mga oportunidad para sa mga guro. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Ang nangako na naman si tanga oh. Puta, sa sobrang dami pinangako nito, hindi niya na matandaan yung mga pinangakuan niya. Pag may nakasalubong to, sir, nangako ka sa amin nung nakaraan na. Ang tagal-tagal, hindi mo pa nagagawa ha? Ang pangako, ulul. Kupal, yung pangako. Ang yung pangako, nangako na nga, gusto mo to pa rin pa? Palakpakan naman yung mga teacher na tanga oh. Gago, ilista nyo, tapos papirmahin nyo siya para masingil nyo siya. Tangina, walang gagawin yan. Hindi ako papayag, gago. Ninakaw nyo nga yung pera ng taong bayan, di umano eh. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ang posisyon. Ano ang hakbang yan? Kaya na, tinanong mo, sir, uy, anong hakbang yan? Baka hakbang patras yan ha. Tanginan to, nangako na naman ng kung ano-ano. At kagaya ng aking ipinangako, Kagaya ng aking ipinangako, ipapako ko yan, mga ulul. Nangangako ako sa inyo na lahat ng aking ipinangako, utangin na ninyo. Maghabol kayo sa tambol, mayor. Wala akong tutuparin dyan, mga ulul. 4 na taon na ako, wala pa akong tinupad na pangako, mga tanga. Tapos naniniwala pa rin kayo, problema nyo na yan, hindi ko na problema yan. walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. Ano teacher? Teacher 5? Tangina yan. Yun ang pangako mo, i-promote sila. I-promote mo na lahat ngayon. Tangina yan. Kahit naman ma-promote niya mga yun, sahod naman nila, ganyan pa rin eh. Kahit naman teacher 7 yan, ang tinuturuan pa rin yan, grade 1 eh. Tanga ka ba? Halos 2,000 guro ang napromote, kabilang sa dumalo sa oath-taking sina Tangina, yun lang ginawa mo, pinromote mo yung mga teacher. Ano yan, nakatulong sa ekonomiya yan? Taragis talaga naman oh. Ito na yun, Claire Castro, yung pinagyayabang mo? DepEd Secretary Sani Angara at si former President at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na itinuturing na mentor ni Putang ina, si Plato yan ah. Yan o yung Plato, puta kawatan yan. Sabi nila, di umano. Kasama yan sa mga may mga maanumalyang proyekto dyan sa Bulacan ha. Hoy Plato ikaw ayusin mo buhay mo ha. VP Sara. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag sina Arroyo at PBBM pero pareho silang hindi na nagpa-interview. Nagbabalita mula sa frontline. Yun tangina yan. Yun lang pala, kaya naman pala hindi apektado eh. Kaya naman pala hindi apektado, putsang ina, nangangako na naman ng katarantaduhan sa mga teacher eh. Titirapay talaga si Bongbong oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya
siya at